Dagdag naman ni Senator Bato, bagamat walang nangungumbinsi sa kanya na patalsikin si Escudero, susuportahan daw niya kung si Villar ang papalit na Senate President. So at the end of the day, sa bandang dulo, may kaugnayan itong desisyon nyo sa impeachment ni VP Sara. Yun po yung ano doon. Yun po yung conclusion doon. Okay, sige. So, impeachment. Ay, nako! Joel Chua, umamin ka din! Alam niyo mga kababayan, tayo ho dito sa PH Update, diskumpiyado rin ho doon sa mga pinagagawa nila dyan sa Committee on Bad Government. Ano yung partial committee report? Ano? Talagang di pa kayo tapos. Itutuloy nyo pa sa susunod na taon ang pagbira dito kay Vice President Sara Duterte. Nabisto ho nitong si Manong Ted Pailon, itong si Congressman Joel Chua dyan sa interview niya na yan. Kahapon. Pero bago ho yan mga kababayan, palakpakan ho muna tayo. Grabe naman yan. 700,000 subscriber na ho tayo. Sa mga nag-subscribe, sa mga nakalipas na araw, linggo, buwan, maraming salamat ho. Mabuhay ho kayong sa lahat. Maraming salamat sa mga kababayan nating nagtitiwala sa mga ginagawa nating reaction video. Sa mga gusto sumali sa ating community, click nyo lang yung join button para kayo ho ang pinakaunang makakita sa ating mga reaction video. Hayun na nga mga kababayan, dito sa video na to, unahin na ho muna natin itong mga maiinit na kaganapan sa social media ngayong umaga. Kaninang umaga, heto ho, una na ho dyan, itong lumabas na balita na di umano, merong usap-usapan na patatalsikin bilang Senate President etong si Chis Escudero. Ito lang naman ho nakikita nating dahilan dyan. Wala hong lumabas na usapin na ganyan kung noon ho kasing pumutok yung impeachment dito kay Vice President Sara Duterte. Diniktahan ho niya yung kanyang mga kasamang senador dyan sa Senado na wag magkomento dyan sa impeachment na yan laban dito kay Vice President Sara Duterte. Naturingan pa naman ho yung ating mga senador na mga independent thinker. Tapos itong si Senate President, papaandaran mo ng ganun yung mga kasama mo. Ayaw mo silang magbigay ng kanilang mga punto de vista at saloobin dyan sa impeachment na yan. At tila bagang nabasa ng ating mga kababayan, yung nababasa natin sa social media, yung mga sinasabi ng mga kasama natin dito, kung base siya nakikita nila sa galaw nitong si Chis Escudero, ang dating daw sa ating mga kasama, gusto ho niya yung impeachment laban dito kay VP. Kasi bakit hindi ka nga naman magkukomento? Ang tanong lang naman dito, Senator Chis, makakabuti ba ang impeachment na yan laban kay Vice President Sara Duterte? Kaya naman, saludo ho tayo doon sa mga senador na nagsalita, nagpahayag ng pagtutol dyan sa impeachment na yan. Heto ho, lumabas na balita kanina dyan sa Inquirer.net. Talks of Senate Coke versus Escudero are just rumors. Senator says, anong rumors? Ganyan naman ho lagi ang sinasabi ng mga senador. Pagka merong usap-usapan na pagpapatalsik sa Senate President, ganyan ho ang mga sinasabi nila, naku, wala, suportado namin si Senate President. Ganyan ho sila. Pero maya-maya, nagkakarigo doon na, di ba? Nangyari din yan. Kaya Mig Zubiri, di ba? Heto naman ho mga kababayan, itinanggi ho nitong si Senator Amy Marcos na siya ang nasa likod ng planong pagpapatalsik bilang Senate President dito kay Chis Escudero. Todo tanggi si Senadora Amy Marcos na siya ang nasa likod ng umuugong na balitang pagpapalit ng liderato sa Senado sa ilalim ng pamumuno ni Senate President Chis Escudero. Pag may usok, sigurado may apoy yan, may bagayan. At itong si Senator Amy Marcos, kung sakaling ito ang maging Senate President, di medyo maganda ang laban, ika nga, di ba? Pinsan niya, Speaker of the House, Senator Amy Marcos, Senador, Senate President, kapatid niya, Presidente, palakpakan. Ganda ng laban. Yarin lamang linuloko nyo na usapan. Ganyan rin na ho natin. Ano pa ho bang aasahan natin, di ba? Ganyan lang naman ho talaga. Okay lang naman yan. Sa mga senador, palit nyo na tong si Amy Marcos para kahit papaano, matuloy na yung Royal Rumble, ika. Ito mga kababayan, panuurin ho natin ang ang report ng balita na yan. Ito ho. May umugong na namang kudeta sa Senado.
Patatalsigin daw si Senate President Chis Escudero at ipapalit si Senadora Cynthia Villar. Nasa frontline ng balitang yan si Mayan Los Baños. Tinawag lang na chismis ni Senator G.V. Ejercito ang umuugong na namang pagpapalit ng liderato sa Senado. Ayon kay Kita, di ba, na mahina itong administrasyon na to. Maya nagpapalit mo sila ng leader. Hindi nila makuha yung sweet spot, ika nga. No, hindi nila makuha. Yung sa House of Representatives, kuhang-kuha na ho nila yung sweet spot eh. Diyan sa Senado, hindi ho nila makuha yung sweet spot. Ejercito, marami pang trabahong nakabinbin sa Senado na dapat unahin, lalo't mahigit 1 linggo na lang ay magki-Christmas break na ang Kongreso. Chismis lang yan. Kasi so far okay naman ang performance. I think satisfied naman karamihan ng senators. I don't think there's a truth to that. Ayon sa mga senador, wala namang lumapit sa kanila para patalsikin si Senate President Chis Escudero. So ngayon, wala ko nakikita. Honestly, hindi ko binubula kayo. Pero mas Senator Bato, narinig na rin ho namin. I think it's done from my right up. No? So isang right up na nabasa ko. Lumabas sa isang pahayagan na si Senator Cynthia Villar umano ang planong ipalit kay Senate President Chis Escudero. Pero itinanggi na yan mismo ni Villar. Strong message to the international community that the Philippines. Dagdag naman ni Senator Bato, bagamat walang nangungumbinsi sa kanya na patalsikin si Escudero, susuportahan daw niya kung si Villar ang papalit na Senate President. Si Cynthia Villar, kasama ako. Kasi close kami, di ba? So, very close kami. Ayon pa sa ilang Ako rin, susuportahan ko kung si Villar ang maging Senate President. Kasi hindi ho siya basta-basta pwedeng agawan na champagne itong si Kokak. Baka ibuhos nitong si Ma'am Cynthia yung champagne dito kay Kokak, di ba? Ito kasi si kiss aso kasi itong si Chis Escudero. Kaya wala ho siyang nakukuhang respeto kahit sa social media sa ating mga kababayan. Lumitaw ho kasi yung tunay na kulay niya na kaya ho niyang ibenta ang kaluluwa niya para lang sa pesto sa pamahalaan. Kaya niya hong ipaagaw yung kanyang pagkatao sa mga nag-aaring uri sa Malacanang para lang ho maging Senate President. Di ba? Nakakahiya. Wala na rin ho yan. Political career ni Chis. Malamang mananalo pa rin ang pagka-senador pero wala. Yung respeto ng mga kababayan natin na ibinigay sa mga Duterte at sa ibang mga politikong kagaya nitong si Senator Bato de la Rosa. Kahit gaano katalino yan si Chis Escudero, hindi ho niya yun mararanasan nga. Senador, malaking bagay na manatiling Senate President si Escudero, lalo't may nakaambang impeachment case laban kay VP Sara Duterte na maaring umakyat sa Senado. Let's may discussion. Kung sakasakali umakyat impeachment dito sa atin, who's abogado yung pwede sa inyo? Tingin din ni Senador Alan Peter Cayetano, espekulasyon lang umano'y kudeta sa Senado. It's part of the political maneuvering but also part of the political bickering. But to our knowledge, Si Escudero naman, tinawanan lang ang issue at ayaw nang magkomento. Mananatili lang itong chismis hanggat hindi ito nangyayari. Magpapatuloy lang daw siya sa pagtatrabaho. Noong nakaraang Setyembre, umugong ding patatalsikin si Escudero. Si Senator Jinggoy Estrada naman ang naging usap-usapan noong ipapalit sa kanya. Pero wala namang nangyaring kudeta. Nagbabalita mo. Ayun na nga mga kababayan, ang bottom line dito, kung yung mga kababayan natin sa social media hindi natutuwa sa mga kabalbalan nito si Chis Escudero, bakit mo nga naman didiktahan yung ating mga senador na huwag magkomento doon sa impeachment na yun? Malamang, meron silang malalim na kadahilanan na hindi nakalabas sa publiko. Pero yung kaisa-isang sinabi na yun, itong si Chis Escudero, marami hong nabuisit sa ating mga kababayan doon sa sinabi na yun, itong si Boy Kilay. Heto, saka simple lang naman ang sinabi ni President Bongbong Marcos, Marcos, hindi makakabuti. Storm in a teacup, ika nga. Pero ikaw bilang Senate President, ang dating parang suportado mo, parang gusto mo mapunta sa Senado yung impeachment na yan. Yun lang ang obserbasyon ng mga kasama natin. Ito mga kababayan, dito na ho tayo kay Manong Ted Pailon. Ito, pakinggan ho natin, game. Tanggapan ng Vice Presidente at maging siya po ang kalihim pa ng kagawaran ng edukasyon. Magandang umaga po, Congressman Joel. Magandang umaga, DJ and Manong Ted.
at sa lahat ng inyong mga tagapakinig. Opo, Congressman, nabalitaan po namin na ito pong hearing ninyo today ng Good Government Committee ay huling hearing na lang at wala na kayong inimbitahan pang mga resource persons? Yung hearing po ngayon ay year-end update po sa ating mga kababayan. Pero unfortunately, hindi ito yung magiging huling hearing dahil may mga kasama po tayo na umapila dahil may mga iba pa po silang issue na nais na linawin. Okay, so hindi po accurate ang laman ngayon ng mga pahayagan at ilang pong mga nagbabalita na last hearing na ngayon ng Good Government Committee dito po sa usapin po ng confidential fund ni VP Sara. Insofar as the confidential fund is concerned, baka ito po yung magiging last. Pero kasi kung maalala po ninyo, ito po nag-emanate po ito sa isang privilege speech at saka sa isang manifestation ni Congresswoman Luistro patungkol sa iba't ibang issue. Yung confidential fund is just one of the issues na more on ito yung mga na-highlight. Pero kasama pa rin po dito yung iba pang mga issue, kaya yung mga hindi matagumpay na pagpapadala ng mga computer units and so forth and so on. So yung mga kasama po natin, gusto po nilang talakayin pa o ano sila game na game sila doon sa computer unit no? Game na game sila doon sa computer unit yung sa privilege speech. Pero doon sa flood control na pumalpak, yung 5,500, wala ko sila. Kakalungkot talaga. Usapan pa kung yun ay gusto pa nilang itakel. Okay. Meron ho bang naperwisyo doon sa computer unit na hindi na-deliver? Meron ho bang naperwisyo? Yung sa flood control, gaano karami ang naperwisyo? Okay, so today, meron ho bang Colonel Raymond Dante La Chica at Colonel Dennis Nolasco po na inimbitahan? Insofar as yung dalawa po is concerned, dahil yung AFP po ay nagsalita na, I think meron po silang internal investigation na ginagawa patungkol po dito sa dalawang security officer ng ating Vice President. So, ang suggestion po ng mga kasama po natin, mas maganda ibigay na ito sa pamahalaan ng AFP. Dahil sa kanila pong paniniwala, mas matutugunan po nito yung concern po o yung issue po pagdating po dito. Opo, pero Congressman, kami po bilang mga nagmamasid, pangkaraniwang mamamayan na nagbabantay po sa inyo pong ginagawang hearing, parang bitin kami. Kasi last hearing ninyo, lahat ni si Gina Acosta at maging itong si Edward Fajarda, ang inginunguso itong mga taong ito Di ho ba? Parang bitin kami na bakit hindi sila humarap sa public hearing, mapanood, mapakinggan namin ang kanila namang katwiran doon sa mga sinasabi na ang nagdesisyon sa napakalaking halaga na pera ng bayan ay itong dalawang koronel na ito. Tama po kayo. Subalit ang paniniwala po kasi ng ibang mga kasamahan namin na ito po ay mas matutugunan ng issue nito ng AFP. Hindi, ang gagaling nyo dyan sa Committee on Bad Government. Tama yung tanong nitong si Sir Ted Pailon, bakit nyo titigil? Natutumbok nyo na pagkatapos yung binuksan, pagka magka-climax na ibabagsak nyo. Kasi ang totoo walang climax yung usapin na yan. Hanggang dyan na lang yan. Pagka tinuloy-tuloy nyo pa yan, magkakabistuhan. Na puro sabaw-sabaw yung pinag-uusapan nyo dyan sa Committee on Bad Government. Sa kanila pong tingin, tama yung kayo, Sir Ted. Tama yun. Ito po ay isang plot para ito ay ibagsak yung PC dito po sa dalawa. Pero kasi insofar as iba kasi ang investigation ng AFP, tingin nila mas malalaman kung ano po talaga ang totoo. Sandali lang, with all due respect, Attorney, Congressman Joel, opo, I'd like to engage you dito po sa issue nito. Ang committee po ninyo ay Committee on Good Government and Public Accountability. Wala naman sinasabi dito na kapag ang involved ay koronel, na hindi na dapat tanungin pa sila kung saan napunta yung pera, di ba? At bakit ang mga liquidation po ay gumamit ng mga sinasabing fictitious na mga tao.
Yun. Ba't ho biglang ngayon, biglang ipaubaya sa military itong usapin, nitong Kaya pagsagot, nga, nitong dalawang koronel, sa issue kung ba't ba ganon ang disposisyon sa pera ng bayan para hindi ho namin masakyan. tama yung sinabi na yan. Etong si Sir Ted Pailon. Kasi, yung trabaho ng COA, kinuha nyo. Hindi pa tapos yung investigasyon ng COA, nagpapatiuna kayo. Ngayong napunta na dito, kaklimax na magkakaalaman, tatanungin nyo na lang. Isang hearing na lang, tapos na sana eh. Actually, nung huling hearing, nandiyan na si BP, pwede nyo na siyang tanungin. Pero hindi ho siya tinanong. Ngayong kaklimax na, nagkakaturuan-turuan na, ayaw na ho nilang ituloy yung investigasyon. Bakit? Kasi malalaman, mabubulgar kung itutuloy pa yan na puro sabaw yung napag-usapan nila. Alangan namang itapon ho nila yung pinaghirapan nila sa napakahabang panahon. Napakaraming hearing. Tapos sa loob lamang ng isang hearing, babalentong lahat ng mga nangyari dyan sa Committee on Bad Governance. Tama yung punto nitong si Sir Ted. Ituloy nyo lang yan. Walang problema yan. Para magkaalaman na talaga, di ba? Ito po yung Manong Ted, nung huling nakapag-usap lamang po kami ng mga kasama natin. Pero kagaya po nung sinabi ko sa inyo, ito po hindi pa naman tapos. Ang gagawin lamang po namin ngayon, mag-wrap up kami para year-end update sa ating mga kababayan. And hopefully, mamaya, marami po tayong mga update. Kagaya po yung mga nakikita po namin ng mga batas na dapat ipasa, yung mga naging violation, dito po na nakita po namin sa itong pag-hearing po natin. So, dito po, ilalahad po ng ibang mga kasama natin yung mga tingin nilang mga recommendation na naging violation. At pagkulang pa, kagaya nga po na sinabi ko sa inyo, may mga iba po na gusto pa na sundan pa itong mga hearing, yun po ay gagawin po sa mga susunod na araw. Parang Congressman Joel, wrap up ng year-ender kumbaga ng inyong investigasyon, pero wala pa rin pong linaw kung pahaharapin ninyo itong dalawang security officers na ito para magpaliwanag kung bakit nga ang liquidation ay may mga Mary Grace Piatos at Coco Villamin at ilang pang mga pangalan at libo-libo itong mga liquidation papers na kanilang sinumite na may duda nga po kayo, no? Again, ano po yun? Parang hindi namin talaga maarok yung sinasabi po ninyo na wrap up, tapos hindi pa tapos. Parang sa amin po ulitin ko lang, parang may something. Alam may mo something yun. Yun ho yung word doon, may something ho talaga. No, etong si ano yung something, yung nakikitang something nitong si Sir Ted, iba dun sa something na nakikita natin. At iba din naman yung something na nakikita ng mga ordinaryong meron sa social media. At karamihan dito, sa mga nababasa natin sa social media, ang something doon, talagang niya ang mga investigasyon na yan, hindi naman talaga in aid of legislation. Yung something na yan, ang ginagawa nilang investigasyon na yan, para lang talaga wasakin itong si Vice President Sara Duterte. May pakiramdam na parang there's really something missing, Congressman. Manong Ted, actually, nakuha na rin po namin kasi pati yung request namin sa PSA, yung 677. Yung 677 na pangalan. At nakuha na namin nakuha ko na po kahapon na i-report na po sa akin ng COMSEC. At halos karamihan po dito lumalabas ay non-existent. So, out of 677, nasa more than 400 po dito ay non-existent. At more than 200 po dito ay yung mga tinatawag po natin halos doble-doble yung pangalan. So, hindi po nila kaya ito po ay magiging kaparte po ng pag-uusapan namin sa susunod. Okay. Pero ang suma total po, nakita na rin po namin at meron po kaming conclusion na ito po ay talagang mga bogus. Opo. Yun nga po. So yun po. Ngayon, ang nakita rin po namin, ang isa pong maliwanag, ito pong AFP pong dalawa,
ay talagang wala naman silang ang tawag dito. Parang wala naman sila talagang authority para sila talaga ay mag-conduct ng o maging mag-disperse ng ganitong kalaking pondo. So, marami po sa mga kasama namin ang nagdududa na ito po ay hindi naman talaga rin aamin sa amin. Most likely, sila ang magiging fall guys. Okay, so kung nagdududa ang So, mga... parang mas gusto po namin na sila ay maimbestigahan ng tamang ahensya na talagang may authority sa kanila. Pero, Congressman Joel, Bakit? Hindi nyo sila mako-contempt, ganon? Hindi nyo ba sila pwedeng i-contempt? Hindi nyo ba sila matatakot na pagka hindi nila sinagot, hindi sila nagsalita ayon doon sa gusto nyong marinig, hindi ba sila kaya nitong si Paduano? Naku, pagka nag-contempt itong si Franz Castro, mga military officer yan, yariho yung mga yan, sa totoo lang. Hindi lugar na maglalabas ng manifesto, yung mga nasa AFP, maglalabas po sila. Hindi mo kasi sila pwedeng makontempt doon eh. Pagka si Paduano, nagsigaw-sigaw siya doon, etong si Castro, sinigaw-sigawan niya yung mga doon, baka hindi lang ho INC lumabas. Naku. kaninyo, no, ang pakiramdam at kaalaman ng inyong mga miyembro, ito'y fall guy at ito ay yung klaro po na wala naman silang poder para mag-disburse itong ganitong kalaking pera ng gobyerno. But why don't you make it, di ba, kung sila hindi naman magsasabi ng totoo, ba't niyo po hindi isa publiko yan? Para mapakinggan ng publiko, mapanood namin sila. Dahil in fairness sa dalawa po kasi, in fairness po, Congressman, sa dalawang ito, napakinggan natin sila Acoste, napakinggan po natin itong sila Pajarde, in open public hearing. Pero itong dalawang ito ngayon, itatago po ng militar yan, hindi ho open to the public yan eh. Di ho ba? Parang yung parang nawala po yung essence ng Good Government Committee at saka yung public accountability and for the public to know, ito ho magiging sagot ng dalawang ito in open public hearing, Congressman. Ginamit na po kasi sila sa sa impeachment eh. Meron pong nag-file ng dalawa sa impeachment. So ito po kasi usapin na to ay babagsak na sa Department of Justice, sa Committee on Justice. So may kaugnayan sa impeachment ito. Ayun, okay na. Yun naman pala, Manong Ted. Yung endgame, na-achieve na ng Committee on Bad Government. Yung mga impormasyon na yan, gagamitin sa impeachment. Kaya ititigil na, okay na, pinasa na rin pala. O at least naiintindihan na natin nga. Dahil ito po ay binagsak na po ito. May dalawa na pong may dalawang complaint na po dito po sa impeachment at ang bagsak po kasi nito ay sa Committee on Justice. At dito sa Committee on Justice, magkakaroon po dyan ng hearing. At dito po titignan, dahil ang ginamit po dito, kung hindi po ako nagkakamali, ay ito rin po ang paglilitis namin. Dito po sa, yung mga nailabas po natin dito sa ating committee. At dito po, bibigyan sila lahat ng opportunity para sumagot at magkakaroon po sila ng hearing. Ngayon. Opo. Yun naman pala, merong continuation. Gagawin ho yung continuation dyan sa Committee on Justice. So ngayon, hindi na ho nila pwedeng ikaila na yung investigasyon dyan sa Committee on Bad Government, hindi ho talaga ginawa yan para sa para diyan sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Hindi na nila pwedeng sabihin na in aid of legislation. Kasi lahat ng pinag-usapan nila pupunta diyan sa Committee on Bad Government. Kaya mas minabuti po namin na ito po yung tamang committee para dito ay buksan lahat yan dahil mabigyan sila ng opportunity na sumagot. So, at the end of the day, sa bandang dulo, may kaugnayan itong desisyon nyo sa impeachment ni VP Sara. Yun po yung conclusion ko. Okay, sige. Okay, so, impeachment. Ay, nako! Joel Chua, umamin ka din! May kaugnayan yung investigasyon nyo sa bad government sa impeachment ni VP Sara. Yan na nga ba sinasabi natin? Ang hirap po kasi sa mga congressman na to. Hindi, wala ka yan in aid of legislation.
Aamin ka rin palang walang yaka. Ni VP Sara, Congressman Joel, pero hindi ho ba totally separate yung Committee on Justice hearing? Hindi pa nga ho tayo sigurado kung magpapatawag ba sila ng hearing kasi hindi pa nga nare-refer sa komite. Wala pa nga po sa wala pa nga pong referral from the House Speaker sa Committee on Rules. So hindi ho ba that's entirely a different matter? Kasi Committee on Good Government, kayo po, maaari kayong magpatuloy lang on your own at kung gagamitin pa rin yan sa impeachment, hindi ho naman labag yun sa panuntunan po ninyo. As a matter of fact, makakatulong kayo sa bayan sa paglalahad po ng katotohanan sa isyong ito, di ho ba? That's Inaano na nitong si Sir Ted, tuloy nyo lang kasi. Sige na, tuloy-tuloy nyo yan, walang problema yan. Maganda yan, nakakatulong kayo. Entirely separate committee and separate distinct function of different committees, Congressman. Pero yun po kasi ang napagdesisyonan ng mga miyembro at although naiintindihan ko naman po yung inyong concern at yung inyo pong sinasabi, pero yun po kasi yung napagdesisyonan ng mga kasama po natin dito po sa committee. Anyway, ito po ay hindi pa naman po kagaya po na sinabi ko, ito po ay year-end wrap-up lamang po. Kumbaga, isa-summarize lamang po muna namin yung mga nangyari po nitong 7 hearing at and at the same time ibibigay din po namin kung ano po yung mga nakita namin na naging violation. Opo. So, may kaugnayan kaya ito sa public statement ng Presidente na wag na ho kayong ang Kamara po ay wag nang pumasok pa sa issue po ng impeachment ng Vice Presidente, kaya tila ho, ngayon po sa amin po ditong social media pages, sinasabi ng iba, ang reaksyon ay parang lumalambot kayo, Congressman, sa isyong ito? Wala naman pong kinalaman to. In fact, hindi naman po namin natalakay po to. Kaya lang, yun nga lang po yung sinasabi nilang concern nila. Dahil hindi nyo natalakay, pero pakiramdaman na lang. Meron akong na-receive na text, meron ka din. Alam nyo na gagawin. Kung ito po ibubuksan na sa Committee on Justice, so ito rin yung mga gagamitin na argumento dito po sa isinampa po labang kay VP Sara. Opo. Ito po sabi nga dito ng iba na kung ang bala nito pong particularly itong second complaint, impeachment complaint lamang kay VP Sara ay ang committee hearings ninyo, ito po'y dagdag na bala nga sana sa kanila para palakasin po ang kanilang kaso at hindi na ho tatagal masyado sa hearing ng Committee on Justice. Kumbaga, ayaw nyo na magdagdag pa ng bala. Hindi naman po. Mamaya po, makikita po ninyo kung kung malambot po ang committee, mamaya naman po, mapapanood po ninyo kung ano po yung magiging summarize po namin mamaya. Ayun, okay. Sige po. So, Congressman Joe, kayo ba'y miyembro din po ng Committee on Justice, Congressman? Hindi po Hindi po ako miyembro ng Committee on Justice. Opo. Sige po. Sige. So, maliban na lang kung may tanong ka siya. Congressman, maiba lang po ako. Ngayon po kasi, meron pong artikulo dito po sa Daily Tribune at meron silang inilathala dito na sulat ng mga rank and file employees sa Bureau of Customs, no? Dito sa bahagi ng video natin na to, marami kasing nakakamiss dito kay Stella Kimbo. Ito, panoorin ho natin ang pinaka-latest niyang pagsasalita dyan sa House of Representatives. As usual, ano bang aasahan natin dito? Puro kaartihan at parang di natin malaman kung ang dating parang sinusundot ho yung tweet niya habang nagsasalita siya. Pakinggan niyo mga kababayan. Nakita naman natin doon sa presentation ng PCA na klarong-klaro naman na merong pagsasabuatan. Dahil nakita natin yung self-sufficiency ratio. Kung pwede natin ipakita ulit yung presentation ng PSA, yung demand oversupply, less than 1. Ibig sabihin nun, may excess supply. Ibig sabihin, kung ano ang kailangan natin na bigas is less than what is supplied. May excess supply. Pag merong excess supply, ibig sabihin nun, dapat bumaba ang presyo. Tama po ba? Economist ang datingan talaga. Economist tong si Madam. Pag madami yung supply, dapat bumaba ang presyo. Naku, yan na nga ba sinasabi? Miss Rachel?
Tuloy mo lang yan, madam, ha? There are other factors, No, Madam Chair. sa isang merkado, sinong ekonomista dito? Neda, ideally, hindi po ba excess supply means dapat bumaba ang presyo? Tama po? Tama po. O yun, klarong-klaro sa presentation ng PSA na meron pong excess supply. Dahil nung tayo po ay nagbaba ng tariffs nung 2024, nasa points, ayan o, noong 2023, 82.5 ang demand-supply ratio. Pagdating ng 2024, nasa 69%. So, ibig sabihin, lumaki pa po ang excess supply. So, there's no reason for why hindi dapat bumaba ang presyo. And more importantly, tingnan natin yung rice stocks. Sobrang taas na rice stocks. Sabi ninyo, record high. So, ibig sabihin, kailangan na talagang pakawalan ng rice traders ang rice stocks doon sa warehouses nang sa ganon, bumaba na ang presyo. So in other words, nasa kamay ng importers at traders na yumaman po ng 13 billion pesos. Dahil yun po yung kinita nila dahil bumaba ang taripa to 15%. Yumaman sila, 13 billion as a whole. Pero binibidhold nila ang rice stocks sa ngayon. Maawa naman sila, di ba? Pakawalan na nila ang rice stocks na yan. Nang sa ganon, bumaba na ang presyo na sa ngayon ay dapat nasa bandang 35 pesos. Or sige, lagyan nila ng a reasonable margin, pero nasa neighborhood ng 35 pesos as shown by our chair earlier. Thank you. Anong gagawin natin dito, PCC ni PSA? Yes, Congressman Solon. I just want to clarify something also. Yung nabanggit ni Chair Stella, there's enough supply because the 2023 figure was 0.82 something, right? Or 82%. Or 80.82. Then you said that there's a buffer of 17 point something. What's that buffer that you mentioned? Is that a necessary buffer that needs to be held by law, or can it be released? Yes, Mr. Chair, we believe there's a need for a buffer, but perhaps DA could correctly answer. I didn't understand your answer. Yes, Mr. Chair, the 17.5% are mostly buffer, which will be the beginning stocks for the following year. But as to the required buffer by law, perhaps the DA is the proper agency to answer. Thank you. Yeah, Lacson. Thank you, Mr. Chair. The required buffer for the government to keep is 9 days. Enough for 9 days. That's roughly 300,000 metric tons at any given time. Nasa iyo dapat yun. Yes, Your Honor. So, wala naman mali kung hawak ng household tsaka ng price traders. Are they violating a law, any law? Well, based on the new law, they are. If your stock is 30% higher than your normal stocking, then that's hoarding under the anti-smuggling law. Hay na nga ho mga kababayan, ito yung hearing na tipong para masabi lang nila na hindi puro kawalintunaan ang pinag-uusapan nila dyan sa House of Representatives. Nagsagawa ho sila ng ganyang klaseng hearing-hearingan pero wala naman hong kapupuntahan. Mga smuggler, mga hoarder, mga kaibigan lang ho nila dyan sa Malacanang ang kikita dyan sa mga ganyang klaseng usapin. As always, mag-ingat ho kayong lahat. Mahal natin ang Pilipinas. Mabuhay ho kayo lahat.
Sa mga umabot sa bagay ng video natin na to, pakishare ho. Maraming salamat.